Sinalakay ng mga otoridad ang isang illegal na high-end aesthetic clinic sa Taguig City. 2 Vietnamese staff nito ang inaresto. 3 iba pa ang nakatakas kabilang ang peking doktor na nagre-retoke. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Isang high-end aesthetic clinic sa Taguig City na illegal o manong pinapatakbo ng mga Vietnamese national ang pakay ng mga operatiba mula sa Special Action Unit ng National Bureau of Investigation. Pagpasok sa loob, kapansin-pansin na ang mga parokyano ng klinik. Lingid sa kanilang kaalaman, hindi lisensyado ang mga dayuhang staff at peke ang doktor na nag-aalok ng cosmetic services. Unang hinuli ng mga ahente ng NBI ang manager at supervisor ng klinik. Sinubukan pa raw tumakas ng isa pero nahabol din. Sunod na hinanap ang doktor ng klinik na Vietnamese national din. Tila kalmado pa ang sospek nang usisain ng NBI agent. Palakad-lakad pa ito nang biglang kumaripas na siya ng takbo palabas ng klinik. Agad naman siyang hinabol ng isa pang ahente. Kuha sa body camera na ito ang habulan. Nagpasikot-sikot hanggang sa tuluyang makalayo ang peking doktor palabas ng gusali. Bukod sa doktor, 2 staff pa ng klinik ang nakatakas. Ayon sa NBI Special Action Unit, isinagawa ang entrapment operation sa naturang cosmetic clinic kasunod ng reklamo ng isa sa kanilang kliyente na nakaranas umano ng pamamaga sa mukha at pamamantal ng balat matapos magpa-botox. Sa investigasyon ng NBI, lumalabas din na hindi umano rehistrado ang mga produktong itinuturok ng klinik sa mga pasyente nito. Wala rin silang pagtulong sa FDA kung tama ba yung mga apparently gamot na ginagamit nila na nagkaroon kami na entrapment operation doon sa kanilang klinika at nahuli nga natin na may violation itong mga Vietnamese na to. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hindi sapat na kumpleto lang sa business permit para makapag-operate ng aesthetic clinic ang mga dayuhan sa bansa. Dagdag pa ni Matibag, hindi ito ang unang beses na may sinalakay silang klinika na pinapatakbo ng mga dayuhan, kaya posible raw na may mas malaking grupo sa illegal na operasyon nito. We are looking at the angle pero sa ngayon hindi sila makakatago sa amin na dahil may mga report talaga, eventually may mga magrereklamo. Susundan namin at titingnan namin doon sa mga dati naming nahuli kung ano ang relasyon nila. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Food and Drug Administration Act of 2009 at the Medical Act of 1959. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.